Good day everyone, I'm John Denver Sims, the reporter of the Chemistry of Lust, Love, and Attachment, which is still under the Lesson 2, the Sexual Self. In the previous topics, we have learned the different perspective of the human sexuality in the different period, as well as the primary and secondary sex, the sexual terminologies, and the phases of human sexual response. And as part of the lesson, we will move on to the chemistry of lust, love, and attachment. And of course, by the end of the discussion, you are able to differentiate love from lust, define love as an emotion or drive, and as well as identify the different types of love. But let us first define what is attraction. Attraction is a characteristic that causes pleasure or interest by appealing to a person's desire or taste and causes one to be drawn to one another. When we say attraction, lahat tayo o hindi man lahat, most of us ay nakakaramdam ng pagiging attracted sa isang tao dahil sa physical na anyo nito. Hindi lang sa pangkalooban, syempre. Una nating makikita sa isang tao yung physical na anyo, which is yung mukha, kung maganda ba siya o pogi. May tsura, syempre. Tayo as bilang tao, makakaramdam tayo ng pagiging attracted sa kanya at minsan makakaramdam pa tayo ng higit pa dun or may in love tayo sa kanya. Kaya nga sabi dito sa pangalawang bullet, human societies greatly value physical beauty, which is totoo naman talaga. Aminin nyo yan. Una nyo nakikita sa tao is yung physical na anyo niya, kung maganda ba siya. Siyempre, pagka nakita ka ng isang tao, kung pogi man siya o maganda, siyempre, makakaramdam ka ng ng attraction. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, ay, ang ganda niya. Mabait ba siya? Siyempre, ang titignan mo agad dun yung itsura niya kung maganda ba siya, kung pogi ba siya. Hindi mo muna titignan dun kung mabait ba yung tao o maganda ba yung ugali nito. A desire for beauty lies within the brain. So, kapag ka daw nakakakita tayo ng isang taong attractive, na isang taong maganda o attractive nga, mayroon part sa ating utak na gumagana, which is tatakalakayin natin sa mga susunod na slides. In research conducted by Longlois et al. 1987, even 2 to 8 months old infants who are not yet exposed to cultural standards of beauty will show a preference for beautiful faces. So, pinatunayan lang dito ng pag-aaral ni Longlois et al. 1987 na kahit daw bata ay marunong tumingin ng magandang mukha. So, pinakita lang dito sa pag-aaral na ito na kapag ka daw ang mga sanggol ay pinakita mo ng mga larawan ng mga taong attractive, na na-rate na ng mga tao as attractive, mas bibigyan nila ng pansin or mas tititigan nila ng mas matagal yung na-rate na pinaka-attractive nga. At ibig sabihin lang nito na tunay nga na kahit mga sanggol ay marunong tumingin ng attractive na muka. So meron pang ibang pag-aaral na kung saan yung mga adult ay inimbitahan na i-rate yung mga flash picture ng mga attractive na tao. Pag sinabi natin flash, yun yung mabilis na pagpa-flash ng mga picture within 13 milliseconds. Millisecond guys, hindi seconds. Na imagine niyo napakabilis nun kung i-convert natin sa seconds, ano lang siya, mga 0.0 something seconds. Kaya para kung i-reach siya na isang tao, parang ang hirap nun, di ba? Kaya ang lumabas nun sa study nila, na i-report nila na yung mga participants ay hinulaan lang yung mga response nila. But still, lumabas doon na though many of the participants reported that they only guessed, hinulaan lang daw nila, their responses, it showed that they were able to rate the attractive of the faces, which means that images of beauty are processed automatically in the brain. So, sinasabi dito na kahit daw hinulaan lang nila yung kanilang responses, but still, na-recognize nila na yung mga taong yun or yung mga larawang yun ay attractive or attractive para sa kanila kahit na napakabilis nung pagkaka-flash. And may kinalaman ito sa process na nangyayari sa ating utak. Kaya kung makikita nyo yung larawan na naka-attach dito sa ating slide, pinakikita dyan kung paano nagpa-process yung response natin sa mga attractive na tao. This part of our brain ay tinatawag na orbital cortex. It is a
frontal cortex region in the frontal lobes of the brain, which is involved in the cognitive process of decision making. So let's move on to the next slide. So guys, alam ko naman na lahat tayo ay aware na bawat sulok ng mundong ito o bawat bansa sa mundong ito ay may kanya-kanyang criteria o may kanya-kanyang standard ng beauty. Dito sa ating bansa, 'di ba, kapag tinuturing na maganda ang isang morena, o minsan may mga tao talaga dito sa atin na may anong tawag dito, may pagka-racist, o kapag maitim, sinasabihan na pangit. Kapag maganda, kapag maputi ay maganda. Doon sa situation, sa mga ganong pagkakataon ay napapakita natin na tayong mga Pilipino ay may standard ng beauty. And sa mga tatalakayin nating mga culture, may papakita doon na meron din silang mga criteria ng criteria ng beauty, which is the Kayan tribe, the Maori tribe, and as well as the Mauritania. So tatalakayin natin kung ano-ano nga ba yung mga standards nila when it comes to beauty. Criteria of beauty are subjective and vary over time and in different cultures. Yun nga, may bawat cultures nga, may kanya-kanyang standard ng beauty. And isa na rito yung Kayan tribe. Kayan tribe, girls of the Kayan tribe on the border of Burma and Thailand nagsusuot, nagkamali ako ng pagkatik. Wear yun, nagsusuot, hindi wear na saan. Wear brass rings around their necks sa kanilang leeg as sign of elegance and status. And yung kapag ka daw habang tumatanda yung mga kabataan na babae, dinadagdagan nila yun hanggang sa humaba yung kanilang leeg. Sabi nga dito, as girls grows are added, many rings are added and elongating their necks. Hindi nila tinitigilan lagyan yung ng rings yung kanilang leg hanggang sa hindi humahaba ito. Sa katunayan nga hanggang sa pagtanda. And kung hindi nyo ma-imagine, ito yung mga picture. Ilan sa mga picture na nakakuha ko sa Google, ipa-flash ko dyan. Ayan, di ba, kung i-imagine niyo kung gagawin yan dito sa Pilipinas, parang ang sakit, di ba? Parang kung i-stretch mo yung leg mo pa, parang ang sakit nun. Pero sa kanila, syempre, culture nila yan, ginagalang natin yan. And kayo, aminin nyo, maganda ba ang isang babae kung mahaba ang leg? So, iiwanan ko sa inyo yung katanungan yan. And kayo lang makakasagot niyan. And every opinion nyo ay nire-respeto natin. Next tribe na ating tatalakayin is the Maori tribe. And the women in the Maori tribe of New Zealand tattoo their lips and their chins. A woman with a full blue lips considered as the most beautiful and desirable. So ito yung mga picture na ito para makita nyo. Ayan yung mga picture, di ba? Kung makikita nyo, para siyang dugo na kulay itim na inalagay lang sa kanilang bibig. Pero para sa kanila, yung mga tattoo na yan sa kanilang lips, sa kanilang baba, ay nag-sign as sila ay yung pinakamagandang babae sa kanilang tribo. Dito sa Pilipinas, kapag ganyan, mukhang di ba, hindi magandang tignan. Pero sa kanila, standard nila yan, standard ng beauty, and nire-respeto natin yan. So next is the Mauritania. In Mauritania, a country on the northwest coast of Africa, heavier is better. Sinabi rito na kapag daw ang isang babae ay mabigat or malaki yung katawan, or sabihin na nating mataba, ibig sabihin nun, sila yung pinakamagandang babae sa kanilang lugar. Dito sa Pilipinas, uso yung yung mga body shaming. Kapag ka mataba ka, kapag ka mapayat ka, nakakatanggap ka ng mga masasakit na salita, hindi ba? Pero doon sa kanilang bansa, sa Africa, kapag ka mataba ka, sa mga babae, kapag ka mataba ka, kapag ka malalaki yung sinabi nga rito, thick ankles, malaki yung paa mo, mataba yung paa mo, plump arms,
pagka plump arms, yung iyong braso halos lumalawlaw na dahil sa mga siksik na laman, and yung large buttocks, yung mga balakang mo, or yung iyong balakang ay napakalaki, yung parang botox ni Mami Oni, 'di ba? Kung makikita mo yung botox ni Mami Oni, talagang malaki. And kapag ka ganun, yung sa mga babae, sila yung pinakamagandang babae sa kanila. And kung makikita nyo sa larawan, makikita nyo dyan yung babae na na nakakulay itim. Nakalagay forced to be fat. Ibig sabihin nun, kapag ka pala bata ka pa lang doon sa bansang yun, kapag ka babae ka, pakakainin ka nila. Ipipilitin ka nilang kumain ng marami hanggang sa tumaba ka. And ayon sa aking nakalap na impormasyon, kapag ka daw ikaw ay mataba or mabigat, sign ito na ikaw ay nasa higher class or ikaw ay mayaman. And let's move on to the next slide. Sinasabi rito na the universal hallmarks of beauty includes characteristic of symmetry. Symmetry, ibig sabihin yung hati ng mukha ay pantay. Ito, yung mukha ko, symmetry yan. And averageness, skin, hair, eyes, height, weight, and age, which is totoo naman talaga. Kaya nga, di ba sa Miss Universe, kadalasang sumasali ay yung matatangkad, may katamtamang kulay, o meron namang sumasali na black, merong mapuputi. Hindi na inaano yan, wala nang, kumbaga, regardless of the color of your skin, pwede kang sumali ng Miss Universe. Siyempre, yung hair, hindi na rin inaano yan, kumbaga. Meron na nga sumasali doon, yung manipis yung buhok, merong mahaba ang buhok, hindi na yan. Yung eyes, height, and yung height nga, dati nga, di ba? Noon, walang sumasaling kulang sa height or yung maliliit. Kumbaga, may pamantayan talaga or may may requirements. May requirements na dapat ganito yung height mo, dapat matangkad ka. Pero ngayon alam ko sa Miss Universe pwede nang pasalihin yung yung mga, sabihin natin hindi nabiyayaan ng tangkad or mga panda. Hindi man panda, kumbaga medyo maliit lang. And ayun. Okay, next. Dito sa ating next slide nakalagay dito na love, emotion, or drive. But before I discuss this part of this topic, I want you to pause this video and think for a second. And this is the question. In your opinion, how do you define love? It is emotion or drive? When we say emotion, it is a behavior characterized by intimacy, passion, and commitment. It involves closeness, protectiveness, attraction, or trust. When we say emotion, ito yung tunay na nararamdaman natin sa ating partner. Mahal na mahal natin siya, handa natin siyang protektahan, hindi dahil sa sexual desire lang. Kumbaga, mahal mo siyang tunay, handa mo siyang protektahan, and handa mong panindigan yung mga commitments na binibigay nyo sa isa't isa. While drive, on the other hand, when we say drive, it refers to physical attraction or yung sexual desire and romance. Yung drive is yung dala lang ng ating sexual desire or mahal natin yung isang tao kasi meron tayong nararamdaman na sexual. May sexual desire tayo sa kanya. And bukod yung dahil mahal natin siya. And yun yung term na sexual desire. When we say drive, it is for sexual desire. So I want you to pause this video and think. Most romantic relationship begin when two individuals falling in love with each other, which is totoo naman talaga. Robert Palmer, a singer, compares love with addiction. And na-verified niya yun dun sa study niya na kung saan merong ulit 17 participants na in-invite niya na i-scan yung kanilang utak sa isang lab. Kumbaga, pinapasok sila sa isang lab and titingnan doon yung activity ng kanilang utak when they are gazing or kapag tinitingnan nila yung larawan ng kanilang minamahal. Sinabi nga rito, 17 participants who were madly in love were asked to go to the lab.
No, it's lab. Laboratory, hindi lab, L-O-B-E. It's lab, L-A-B. Nagkamali lang ako ng type. And to the lab and bring a picture of their loved one. And pinakita dun na it was revealed that when participants gaze, kumbaga kapag ka daw tinitigigan nila yung kanilang mahal sa buhay, merong part or may region yung may part ng brain na nagiging activated, kumbaga may gumagana or nagiging activate nga, and lumabas dun na those parts closely associated with anticipation of reward and focus attention. This is the dopamine system in the brain, which is the same system involved in pleasure and addiction. This dopamine term ay mapag-aaralan natin dito sa susunod pa nating slides. And with that study, Fisher then concluded that rather than defining love as an emotion, being in love can be considered as a strong motivation, addictive craving to be the other person. Kumbaga, rather i-define natin yung love as an emotion. Kumbaga, lumabas sa kanyang study na ang love talaga is drive. So, yung mga, di ba, pinagsagot ko kayo kanina, kung ang sagot nyo ay drive, tama naman yung sagot nyo. Kung emotion, tama pa rin kung paano nyo ma-explain yung inyong sagot. Pero sabi ni Fisher et al. 2006, love is is drive. Kumbaga it is best characterized as motivation or goal-oriented state that leads to various specific emotions such as euphoria or anxiety. Unlike many emotions, love is not associated with any specific facial expression, and it is focused on a single reward. The emotion associated with love, elation, anxiety, joy, fear may come and go, but the motivation to be with the beloved remains. Dito sa ating next slide, pag i-differentiate natin yung kaibahan ng last attraction phase, attachment. Ito yung 3 phases of romantic love according to Helen Fisher and Calagius 1998. Dito kung makikita nyo sa table na nakatouch dyan sa ating slide, nandyan yung stages, the characteristic, hormones, and neural pathways involved. When we are talking about lust, it is the sexual intercourse, sexual gratification, and we need to be satisfied for us to be able to reproduce. Kumbaga sa Tagalog, ito yung nararamdaman nating libog o kumbaga yung intense natin na magkaroon ng sexual satisfaction sa isang tao. And lahat tayo nangangailangan ng ganun in order for us to reproduce nga. And dito sa characteristic ng lust ay it is described as an intense craving for sexual contact. Kagaya nga nasabi ko kanina, ito yung nakararamdaman natin na intense na makipag-sex sa isang tao. And ang mga hormones na involved dito is the androgen and estrogen, pheromones and the senses. Androgen is the hormones na nanggagaling sa lalaki, while estrogen is sa babae rather. And this hormones ay may big roles para makaramdam tayo ng mga desire na for sexual satisfaction. And eto yun, sa lust natin siya mararamdaman. And when we are feeling this lust, we need to be satisfied, and our brain plays a big role for stimulating the production of sex hormones. An estrogen increases sexual motivation in women, and the testosterone increases libido. When we say libido, libido, it is the intense or the nararamdaman ng isang lalaki na yung term na libog nga, na kumbaga nakakaramdam siya ng ganun para masatisfy yung kanyang sexual desire. And next is the attraction. It is the second phase of the stage of the phases of romantic love. When attraction, it involves romantic
and passionate love, when you're attracted to a person, you can lose your appetite, minsan hindi ka nakakatulog, and kapag ka nakakaramdam ka ng attraction, you are being attracted to you means you this high ecstasy, you are happy or you are attracted to someone. Kumbaga, kapag ka nakakaramdam ka ng attraction sa isang tao, masaya ka kasi parang nagseserve siya as motivation sa'yo para mabuhay pa kasi attracted ka nga sa tao eh. And yung hormones na involved dito is yung dopamine and norepinephrine and low serotonin. And the third one is the attachment. When we say attachment, it is while lust and attraction are pretty much exclusive to romantic and entanglements. Attachment mediate friendship, parent-infant bonding, social cordiality, and many other intimacies as well. Sinabi rito na it is a long-term bond between partners. It is a feeling of security and emotional union. Kumbaga, kapag ka nasa attachment phase ka, nandun yung part na hindi wala na yung lust, wala na yung libog. Kumbaga, nandun ka na sa part na gusto mo na ng long-term relationship. Kumbaga, nakikita mo na yung partner mo na mapapang-asawa mo, magkakaroon ka ng anak, and magkakaroon na kayo ng comfort sa isa't isa. And ang mga hormones na involved dito is the oxytocin and vasopressin. These chemicals or hormones, oxytocin, it is the cuddle hormone. It is produced by the hypothalamus and releases in large quantities during sex. Present in our brain, impulses, and in our body. This is for attachment purposes. When you are finished during sexual intercourse, you cuddle because you need to be satisfied. Vasopressin, on the other hand, is present also in the hypothalamus, and those chemicals or the hormones is present in the attachment phase. And let's move on to the next slide. Love can be characterized by concern for others' well-being, a desire for physical presence and emotional support, which is totoo naman talaga, 'di ba? Kapag ka nandyan yung ating mga jowa or yung mga girlfriend, boyfriend, nandyan yung presensya nila, nagiging komportable ka, feeling mo kumpleto ka, wala kang hiniindang problema. And doon pumapasok yung emotional support na kapag ka nandyan yung jowa mo, feeling mo wala kang problemang dinadala, and kasi siya yung siya yung lahat, and kahit may problema, basta nandyan yung mga loved one natin, parang nawawala yung problema. In a study of Tenov in 1979, lumabas na, di ba, kanina pa nga natin pinag-aaralan na ang sex ay isang mahalagang component sa romantic love. Which is, totoo naman talaga, agree ba kayo doon? Kasi agree ako doon, hindi dahil sa may karanasan ako, pero syempre kasi, naniniwala ako na kapag kasama ang sex sa love, nagkakaroon na, or napatitibay nito yung connection nyo sa isa't isa. But, sa study nga ni Tenov 1979 na lumabas na 95% of women and 91% of men respondents did not agree. Hindi sila umagree sa statement na the best thing about love is sex. Yun, syempre, may mga tao pa rin talaga na may kanya-kanya tayong tingin sa sa love. May mga taong hindi naniniwala na porket love, laging may sex. And yun, sex is an important component of romantic love. Agree ba kayo doon? Kasi agree ako doon. Hindi dahil sa may karanasan ako, kundi dahil sa naniniwala ako na kapag having sex or making love with your partner can strengthen a relationship. Kasi sa pamamagitan nito, nagiging close kayo sa isa't isa at nagkakaroon ng satisfaction mismo sa isa't isa. And sana hindi kayo mailang sa ganitong usapin, dahil sa ganyang edad dapat maging bukas ng ating isip dahil alam ko na lahat tayo, or hindi man lahat, most of us ay darating din sa
sa stage na yun or sa stage ng buhay na yun kung saan makakapang-asawa tayo. And ayun, next. Pero lumabas nga sa study, however, kahit na ang sex ay importante nga in romantic love, may mga tao pa rin na hindi sumasang-ayon dito. Sa study ni Tenov, 1979, lumabas nga na 95% of women at 91% of male respondents did not agree. Hindi sila nag-agree na sa statement na the best thing about love is sex. Siyempre, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang definition ng pagmamahal. At marami pa rin sa atin na naniniwalang hindi laging sex ang kailangan para mahalin. Bagkus ito ay nasa tunay mong nararamdaman sa isang tao, hindi ba? So ngayon tatanungin ko kayo, are you in love? May jowa ka ba ngayon o nagka-jowa ka na ba? O kahit nagkagusto ko man lang ba sa isang tao? Kung sagot mo ay oo, para sa'yo ang susunod nating topic. It's all about the different love styles by John Lee, and ang teoryang ito ay nagpropose na lahat ng tao ay nagmamahal sa iba't ibang pamamaraan. And ito yung iba't ibang uri ng love styles by John Lee, at alamin mo kung ano sa mga love styles na ito ang applicable sa inyo ng jowa mo. So, unang-una na rito ang Eros. Number 1 is Eros. This type of love is creates initial excitement of a new relationship. So, ang mga Eros lovers daw ay kadalasan ay excited na kapag nakakita ng maganda, ng pogi, na-excite sila, kumbaga nalalove at first sight agad. And romantic passionate love. Romantic and ayun, kapag in love sila, kapag na-love at first sight, syempre magiging romantic, kumbaga gagawin ng lahat para para dun sa mahal nilang yun. And dreams of an ideal characteristic of partner and usually experiences love at first sight yun. Yung kagaya nga nasabi ko kanina. The relationship, however, seldom lasts forever because they tend to be quick to fall in and out of love. So, kahit na ang mga Eros ay sweet sila sa isa't isa syempre. Kumbaga, naano lang din pala yun na nawawala agad. Kumbaga, walang forever. Madali silang mind love, pero madali lang din silang ma-out of love. Kumbaga, ayun, bigla-bigla silang bibitaw. Sweet sila sa una, pero mawawala rin. Ayun ang Eros. The second one, John Lee's love style is the Agape. Agape is the altruistic and selfless love. When we say altruistic, nakalagay na nga rito, it is the selfless love. Kumbaga, sila yung mga lover na nagmamahal ng isang tao or handang magbigay ng pagmamahal sa isang tao nang walang hinihintay na kapalit. And he considers the wishes of his partner as more important than his own. He may not have a perfect partner, but he is always be there to support his love. And yun yung mga, sa tingin ko, ito yung love na kailangan sa buong mundo Yung love na ibibigay yung pagmamahal ng, kumbaga, being generous sa mga tao. And yun yung dapat manaig sa mundong ito, di ba? And let's move on to the third one, which is the Storge. Storge is love-related friendship and the love that parents feel to their children. Based on non-sexual, ibig sabihin walang sexual na nararamdaman. Kumbaga friendship lang, kaya sinabi nga dito, friendship and the parents love on their children. All about the bond, care, acceptance, and emotional connection. And don't suddenly fall in love with an idealized lover, kasi nga, ang love nga na ito ay para sa pagiging magkaibigan ng isang tao. Kumbaga, kapag the more na nagkakaroon sila ng maraming memories, mas lalong nagiging strong yung kanilang love sa isa't isa. And please note na na this love is for friendship lang and parents love to their children. And let's move on to the fourth one, which is the Ludus. Ludus, when we say Ludus, love is just a game. Something for fun or entertainment. They don't feel jealousy and they don't value commitment. And
Also, they manipulate their partner, lying, cheating, and deceiving. Dito sa Ludos, dito pumapasok yung friends with benefits. Kumbaga, may benefits sila sa isa't isa, pero kumbaga may connection sila pero wala silang relasyon. Kaya nga sabi rito, walang jealousy na nararamdaman or hindi nila pinahalagahan yung commitment kasi nga sila ay ano lang, for fun lang, for entertainment, sexual sexual satisfaction lang, or ayun, hindi nila pinahalagahan yung relasyon na meron sila. Pwede silang maglokohan or pwede silang makahanap ng ibang tao na hindi sila magagalit sa isa't isa. Ayun, kagaya ng sabi rito, they manipulate their partner, lying and cheating. Kasi nga, wala naman talaga sila. For ano lang sila, for ano nga lang, for entertainment, for fun. Next, move on to the second to the last, which is the mania. This is, when we say mania, it is an intense feeling which may lead to obsessive, possessive, and love towards loved one. When we say possessive, kumbaga parang inaangkin niya yung isang tao na humahantong sa minsan sa sakitan, sa jealous, sa selusan. Kaya sinabi dito na manic lovers always check their partner's whereabouts. Kumbaga, meron yung mga ganitong lovers, may pagkapraning, may pagka-overthinkers na iniisip nila na yung mga lovers nila may iba. Kaya minsan nauuwi sa sakitan nga, sa jealousy. And they easily get jealous, kagaya ng sabi ko kanina. This type of love is so unwanted. Bakit nasabing unwanted? Kasi nga, karamihan sa mga tao ay ayaw ng mga ganitong type of love kasi mapanakit may nangyayaring kumbaga may nangyayaring violence kasi nga may jealous na nararamdaman dahil sa pagiging possessive ng isang tao. And last but not the least, the sixth John Lee's love style is the pragma. Pragma is the practical and the business-like love. When we say pragma, it is the pragmatic lovers may plan the best time to get married, have children, and other future plans din. Para mas maintindihan natin ng maayos kung ano ang pragma, imagine niyo na lang yung mga lola at lolo ninyo. Ay, nakalagay na nga sa picture dyan sa right side na may dalawang matanda na nag-iibigan. Ibig sabihin yan, kapag ganyan yung edad, parang abot na sila dun sa forever. Nandyan yung part na may plans na magkaroon ng sariling pamilya, magkaroon ng bahay, magkaroon ng anak, and magkaroon ng magandang buhay. And ayun, yun lang naman yung pragma. It is the based on appropriate, or based on sabi rito, based on what is appropriate. And when you say pragma, it is kumbaga palapit na sa forever, and may tiyak na future, and yun. And that's all for this topic. I hope marami kayong natutunan and naintindihan nyo yung mga pinagsasabi ko, and God bless and have a blessed day everyone. Bye!